May binili ako mula sa Internal Revenue Service auction ni 69, pero may dahilan ako. Kamakailan lang, nagkaproblema ang rapper na si Tekashi69 sa Internal Revenue Service dahil hindi siya nagbayad, sabihin na lang natin, ng malaking halaga ng buwis. Hindi ko na-report ang buwis ko mula 2,020 hanggang 2,023. Nagbayad na ako ng 2 milyon nung 2018, 1,2 milyon nung 2019. Para sa taong 2020, umabot ako ng 1.8 milyon. Mahigit 6 na milyong dolyar ang napunta sa Internal Revenue Service. Pero naiintindihan ko, lahat naman tayo nagkakamali at ngayon na iniisip ko, hindi ko nga alam kung nagbayad ako ng buwis noong nakaraang taon. Pero dahil doon, ang estado ng Florida ay napunta sa bahay niya at kinuha lahat ng gamit niya. Yung mga alahas niya, mga bag niya, at pati yung ilang platinum plaques na pinaghirapan niya. Marso 5, alauna ng hapon, lahat ay ipapa-auction at may plano ako. Gusto kong bumili ng isang bagay pero hindi para sa akin. May plano akong bumili ng isang bagay at ibalik ito kay 69. Baby, oo, ginagawa akong ganito ng bagay na yan. Sa totoo lang, wala talaga akong ideya kung paano ako napunta sa sitwasyong ito ngayon. Mukhang imposible ito, pero bago ko pa man maisip na ibalik ito sa kanya, kailangan ko munang bumili ng isang bagay. Sige mga pare, kasalukuyang live na ang auction ngayon at may ilang bagay na nabenta na. Nakuha natin ang kanyang grills dito na nabenta ng P6,000 at 200 na talagang nakakabaliw. Dito rin nakuha natin ang 14 karat na gintong Cuban chain na nabenta ng P6,000 at 800. Meron din tayong Bruce di naman daw pwede. Meron din tayong Bruce the Shark na kwintas dito. Nabenta yon ng 60,000 dolyar. Ngayon sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ko alam kung ano ang gusto kong kunin. Para sa akin, parang ang alahas ay isang bagay na napapalitan lang, di ba? Pwede kang kumita ng pera at bumili ng alahas. Napapalitan lang yan. Astig itong dati just, pero sa tingin ko kukuha ako ng isa sa mga flake. Para sa kanya, ito ang pinaghirapan at pinagtrabahuhan niya sa buong karera niya. Ito'y parang tropeo. Tingin ko kung may gustong mabawi si Dummy Boy, baka isa sa mga album niya, gaya ng Platinum Plaque. Magsisimula ang bid sa 1,200 pesos. Grabe ang bilis tumaas ng presyo ng gasolina. Umabot agad ng 3,000 at 500 piso. 3,000 at 600, grabe. Ayoko talagang sobrang gumastos, 3,000 at 700 na agad. Gusto kong sabihin na ang limit ko ay 10,000. Handa akong gumastos ng 10,000 at sa tingin ko ay ayoko nang gumastos pa ng higit doon. Pero tinaasan ko pa rin ang bid limit ko hanggang 12,000 para lang sigurado kung sakaling gusto kong lumampas ng kaunti. Pero sige, yung isa na ibenta na ng mga 4,900. Si Guba ngayon ay nasa 10,000 na. Nagbibiro ka ba? Oo, mukhang mapipilitan talaga akong gumastos ng pera. Sige, susubukan ko itong susunod. Malapit na. Eto na, live na tayo, baby. Sige, maglalagay ako ng bid, 2,100. Akin na yan, akin na yan. Yan, please, nalamangan ako. 2,500. Oo, akin na, yan. Ibigay mo na sa akin. Nananalo ako. Tama, panalo ako. Ano nangyayari? Bakit ang tagal? Kasi nalamangan na naman ako. Sige, 2,700. Madali lang, buong araw. Isang beses, 2 beses. Pangatlo at huling tawag. Huling babala. 2,700. Tumahimik ka. 27. 27 akin na yan. Pangatlo at huling tawag. Sige na, tapos na tayo. Tapusin mo na. Anong nangyayari? Talo ako sa bid ng P2,900. Makipag-usap ka sa akin. Sige na. Isang beses na lang. Pangatlo at huling tawag. Tapos na tayo. 2,900. Natalo ako sa 3. Oh, 31 ang itataya ko. 31 ang itataya ko. 31. Natapos sa 31. Tara na pare. Isang beses, 2 beses. Pakiusap. Nalilito na ako sa mga pangyayari. Pwede na ba nating tapusin ito? Walang tumataya dyan. Hello? Oh, 1 beses, 2 beses ulit. Ano bang nangyayari pare? Akin yan. Tara na. Nakuha na natin. Diyos ko, grabe, nakamura tayo. 31,000 piso. P3,000 at 100. Kasama ang shipping, buwis, at auction fees, aabot sa 3,000, siyam na. 168. Nakuha na natin, baby. Malaking panalo ito, pero simula pa lang ito. Halos 1 linggong paghihintay bago dumating ang premyo.
Ngunit sa oras ng paghihintay, ito na ang pinakamahirap na bahagi ng buong plano. Una, nasaan siya? Pangalawa, paano ko siya makokontak? At pangatlo, kung makontak ko man siya, gugustuhin pa ba niyang mabawi ito? Ang buong ideyang ito ay isang malaking sugal. Sa magandang banda, nalaman ko na nakatira siya sa Dominican Republic. Malapit lang naman sa Detroit, di ba? Imposible to. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Mukhang suntok sa buwan talaga ang buong planong to. Kung makakausap ko man lang siya, baka gumana pa to. Nagpadala ako ng direct message sa kanya sa Instagram pero wala namang nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit ko naisip na gagana yon. Pero bago pa ako makapag-isip ng ibang paraan para makontak siya, may natanggap tayong package. Uy, tumahimik ka nga. Grabe mga tol. Uy, kakarating lang nito. Wala kayong ideya kung gaano ako ka-excited makita to. Tara na. Grabe ang astig nito. Walang biro, ang ganda talaga tingnan dito sa taas. Dito namin kadalasang nilalagay ang mga medyas ng Pasko, pero mas gusto ko si 6ix9ine doon sa taas. Grabe, parang hindi ako makapaniwala na may bahagi ako ng kasaysayan dito sa bahay ko ngayon. Nasa pader ko mismo ang plaque ni 6ix9ine. Para ito sa buong album, ang Day 6ix9ine album. May video pa nga siya na binubuksan niya ito. Hindi ako makapaniwala, parang panaginip lang. Hindi ko akalain na nandito talaga ito ngayon. Gusto ko sanang itago ito, pero kailangan ko talagang ibalik sa kanya. Kaya dadako tayo sa ikalawang hakbang. Kailangan nating kontakin si 6ix9ine. Ito na siguro ang pinakamahirap na parte, pero ayun, kakalabas ko lang ng banyo. Gusto kong buksan agad ang camera dahil nag-text si Pop na magpe-perform si 6ix9ine sa isang club sa Florida sa Sabado ng gabi. Ito na ang tamang pagkakataon. Seryoso ba ito? Mas maganda ang Florida kaysa Dominican Republic? Baka magawa natin. Mukhang kaya talaga nating magawa to. Kaya nag-Instagram ako at nag-direct message ng maraming tao na kasali sa show at pinasend ko kay Pop ng maraming email sa kahit sinong malapit kay 6ix9ine. Tinawagan ko pa nga yung event kung saan siya magpe-perform. Ang tawag mo ay na-forward sa voicemail. Ang tawag mo, hindi ito maging mali, hindi ito maging mali. Hindi talaga maganda ang takbo ng mga bagay-bagay hanggang sa nakatanggap ako ng mensahe pabalik. Sa kung anong paraan, nakatanggap kami ng mensahe mula sa manager ni 6ix9ine. Yo, Matt, anong balita pare? Kumusta pare? Kumusta ka na? Kaya kinausap ko siya at parang hindi talaga siya interesado na gawin yon. Pero sa parehong panahon, pwede ka pa rin pumunta sa palabas para tingnan kung anong mangyayari. Gets ko. Nandito tayo ngayon pero kakausapin ko siyang muli para malaman ang sasabihin niya. Gets ko. At babalikan kita. Ayos. Maraming salamat kapatid. Sobrang pinahahalagahan ko ang lahat ng tulong mo at lahat ng bagay. Sige. At magkikita tayo sa linggo. Oh, linggo nga. Oh, darating ako ng Sabado kaya ayos lang. Sige, akyatin na kita. Sige bro, ayos. Salamat. Sige. Hindi maganda ang tunog nun. Hindi talaga maganda. Yung katotohanang alam ni 6ix9ine na gusto kong gawin to ngayon, nakakabahala talaga. Pero nako, wala na talagang magagawa kundi umasa na lang sa pinakamabuti. 6:00 na ng umaga ngayon at papunta na kami sa Florida. Hindi ko kayang sabihin yon, Takakshi. Malapit na tayong sumakay, baby. Nakaligtas tayo. Unang lipad. Nakarating na kami sa Airbnb. Inisip ko kung ligtas bang nakarating ang plaque. Tara, baliktarin na natin. Malayo na ang narating nito. Nandito na tayo, maghintay na lang tayo ng mga 2 araw. Uupo at maghihintay lang tayo. Mas gusto mo bang pumunta sa Disney? Hintay. Sabihin mo ulit yan. Mas gusto mo bang pumunta sa Disney? Grabe, seryoso ka. Imposible talaga. Kinabukasan na, 1 oras na lang bago magsimula ang konsyerto. Hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari na ito. Pakiramdam ni Pops ay magandang ideya na balutin ito ng gift wrap. Tama, tingnan mo yan. Ano yan? Ang galing mo sa pagbalot. Ako ba ang nagbalot niyan? Ang galing mo. At babalutin na natin ito sa 3, 2. Nakalimutan ko tuloy gawin yung cool na transition. Pero heto na. Natapos na natin ito at sa tingin ko panahon na para subukan nating makipagkita kay 6ix9ine. Nagmamaneho ako papunta sa event at sobrang kinakabahan. Patuloy akong gumagawa ng mga kwento sa isip ko. Tulad ng paano kung hindi nila ako papasukin sa event dahil sa plaque. Paano kung ayaw ni Takashi nito?
At paano kung hindi siya magpakita? Pero oras na para dumaan sa security at nakapasok tayo. Tol, dala ang pleke. Magiging wild talaga to ang astig ng lugar. Nasa event ka na ngayon. Sa tingin ko, hindi darating si Takashi hanggang alas 12:30. Sa ngayon, alas 9:31 na. Pakiramdam ko maghihintay talaga tayo ng matagal. Habang naghihintay ako ng 2 oras at kalahati, naisip ko ang plano na kung pwede akong mag-blend in at magpanggap na parang bahagi ako ng event. Papasok ako sa very important person section kung saan naroon si 6ix9ine. Pero para makarating doon, kailangan kong hanapin si Matt, yung kausap ko sa telepono dahil siya ang may connection dito. Kamusta kapatid? Kumusta ka? Ayos naman ako. Ikaw, kumusta? Ang saya na makilala ka. Sa totoo lang, sinundan ko siya na parang isang ligaw na tuta. Pero sulit naman dahil gumagana ang plano ko. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sa totoo lang, wala akong ideya kung paano ako napunta sa sitwasyon ko ngayon. Pero gustong gusto ko ito. Nakapunta talaga kami sa backstage. Medyo ganun na nga. Sobrang tinanggihan ako, natikman ko lang tapos bigla nilang inagaw sa akin. Si Matt at lahat ng iba pa pumunta sa very important person section. Sa kasamaang palad, sinabi nilang magpaiwan ako, kaya napunta ulit ako sa dati kong pwesto. Pero naisip ko na babalik kami sa parehong pwesto kasi pakiramdam ko ito na yung pinakamagandang lugar para talagang makita siya, makilala siya. Kaya naghintay ako sa may pinto at sinubukan kong makipag-usap. May may presyo ba na pwede naming bayaran para sa very important person meet and greet o kahit ano na ganun? Sige. May presyo ba? Oo, 100 bawat isa. Magkano? 100 bawat isa. Daan kada isa para sa meet and greet. Kaya natin yan. 2 lang. Di ko naiintindihan sinasabi nila sa Espanyol kaya ipaalam mo na lang sa akin kung kaya mong isalin. Pero nagkakatensyon na dahil papalapit na si Takashi. Kung di mo napapansin, kinakabahan ako ng sobra. Naghintay ako ng mahigit 2 buwan at gumastos ng mahigit $10,000 para sa video na ito. Kinakabahan na ako ng sobra. At sa wakas, si Takashi na. Pwede ko bang ibalik ito sa'yo, bro? Dalawang buwan ang ginugol para sa prosesong tumagal lang ng 2 segundo. Uulitin na lang sa susunod. Hintayin mo siyang lumabas, hindi hintayin mo siyang matapos. Kapag natapos na siya, Sige, manonood muna ako ng palabas. ay oo, tama. Ito na ang huli kong pagkakataon para ibalik yon sa kanya. Kaya naisip kong sulitin at mag-enjoy habang ginagawa ito. Kung magiging tapat ako, hindi ko talaga inasahan ang mga susunod na mangyayari. Gusto ko lang talaga ibalik yon sa kanya. Ito ang pinakakinatatakutan ko. Mukhang ayaw na niyang bawiin ito. Kung ganoon nga, pwede ba niyang pirmahan para sa akin? Kaya sinubukan kong lumapit para ibigay sa kanya ang pleke. Ibinigay ko ito sa kanyang security. Ipinapasa namin ito sa security. Sa katunayan, di ko alam bakit, di ko siya makausap ng personal, pero mukhang nagkakagulo na ang lahat. Gusto ba niyang pirmahan ito? Naiintindihan ko kung ayaw niya. Ayos lang. Sa kasamaang palad, iyon na yon. Ayaw niyang pirmahan ito. Wala na talaga akong magagawa kundi umuwi. Gumastos ako ng mahigit $10,000 para sa video na ito. Ang masasabi ko lang ay mag-subscribe kayo. Ayaw niya talaga. Yun na ang huling hakbang. Andito na ako sa bahay. Masaya ako sa kinalabasan ng mga pangyayari. Hindi man naibigay ang plate, lubos akong nag-enjoy. Nakilala ko rin ang ilang magagandang tao. Sa prosesong ito tulad ni na Matt Junebug, ang lalaking tumulong sa akin umakyat sa entablado, at iba pa. Sa magandang banda, nadala ko ang anak ko sa kanyang unang bakasyon. At nakuha ko rin ang plate ni Takashi na astig talaga. Pero dito ko natatapusin ang video na to. Sana nag-enjoy kayo. Paki-subscribe at magkikita tayo sa susunod. Mahal ko kayo. Paalam!